We're back here at Kids Life. Kilala niyo pa ba kung sino ako? Ako si Teacher Joanna. At muli kaming nagpapalik dito sa Kids Life para bigyan kayo ng bagong series of lessons na sigurado akong marami kayong matututunan. Namiss niyo ba kami? Apay, namiss din namin kayo. Kaya naman, bago tayo magsimula, ay tayo muna ay manalangin at humiling ng gabay sa ating mga gagawin ngayong araw. Excited na ako para sa ating lesson mamaya. Kaya naman, let us close our eyes and bow our heads. Let us pray. Our dear Lord and Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa amin sa araw na ito. Ako din po Panginoon ay nagpapasalamat sa muling pagpapalik ng Kids Life at ang ministry na ito Panginoon ay makapagturo Panginoon ng mga Bible lessons sa mga batang kasama po namin dito sa Kids Life. I pray po Panginoon na pagpalain niyo po ang mga batang ito at nawa po ang mga Bible lessons Lord na aming matututunan sa araw na ito ay muli po nilang matandaan Lord at ilagay po nila ito, Panginoon, sa kanilang mga puso. Upang sa gayon, balang araw, ay tunay po silang makakilala sa inyo. At Lord, tulungan niyo din po ako, Panginoon, sa aking pong pagturo, Lord, ng inyong salita mamaya sa mga batang ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa araw na ito. And all these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Ang ating lesson ngayong araw ay mula sa libro ni Josue or the Book of Joshua. And it can be found in Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Pero bago yun, quick recap muna tayo sa mga pangyayari bago ang Book of Joshua. Okay, ngayon, naaalala niyo pa ba si Moses? Si Moses ay ang taong ginamit ng Diyos upang makalaya ang mga Israelita sa kanilang pagkakailipin sa Egypt. Ang mga Israelita ay naging alipin ng Egypt for 400 years. At ginamit ng Diyos si Moses upang sila ay makalaya sa kanilang
pagkakaalipin. At nung sila ay nakalaya, ibinigay ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita ang 10 Commandments. Mayroong ipinangako ang Diyos na lupain para sa mga Israelita. This is the land of Canaan, or the Promised Land, a land flowing with milk and honey. At merong pinadala ang Diyos na 12 espiya sa lupain ng Canaan. At nung 12 spies na yun, ang 12 espiya or 12 spies ay bumalik, 10 sa kanila ay natakot dahil sa kanilang mga nakita doon. Sa tingin nila ay hindi nila kayang sakupin ang mga naninirahan sa lupain ng Canaan. At yun ang sinabi nila sa mga tao. Pero mayroong 2 espiya na sinabing ituloy natin ang pagpunta sa Canaan dahil kakampi natin ang Diyos. At ang 2 espiya na iyon ay si Joshua at Caleb. In-encourage nila ang mga Israelita na ipagpatuloy ang pagpunta sa lupain ng Canaan dahil sila ay naniniwala na tutulungan sila ng Diyos na masakop kung sino man ang mga nakatira sa lupain ng Canaan noong panahong iyon. Ngunit ang mga tao o ang mga Israelita ay nanaig sa kanila ang takot at sinabing wag na lamang ipagpatuloy ang pagpunta sa Canaan. At dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanila at sinabi na ang mga taong edad o lagpas na edad na 20 o 20 ay mamamatay at hindi na makakapasok sa lupain ng Canaan, bukod kina Joshua at Caleb. Ngayon, si Moses ay isa sa mga importanteng tao or one of the most important figures in the Bible. Siya ang ginamit ng Panginoon at nagsilbing leader ng mga Israelita nung sila ay makalaya sa Egypto. Si Moses din ang nagsulat ng first 5 books of the Bible, which are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which together are called the Law. Siya din ang tumayong leader o pinuno ng mga Israelita sa wilderness for 40 years. Ngunit may isang pagkakataon na sumuway si Moses sa utos ng Panginoon. At dahil doon, hindi siya pinayagan ng Panginoon na makapasok sa Canaan. So Moses had to die before the Israelites could enter the Promised Land. At sa pagkamatay ni Moses, kailangan nila ng panibagong leader na gagabay sa kanila. At pinili ng Diyos ay si Joshua. Tama. Ngayon, mayroong inuutos ang Diyos kay Joshua. Sinabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1, verse 2, kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid ng ilog ng Jordan papunta sa lupain na ipinangako ko sa inyo. Mayroong malaking responsibilidad ngayon si Joshua dahil siya na ang tatayong pinuno ng mga Israelita sa kanilang pagpunta sa Canaan. Ito ay isang hindi madaling gawain. Kaya naman sinabi ng Diyos sa kanya, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang. Be strong and courageous dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Wow! What a great promise! Hindi siya iiwan at papabayaan ng Diyos.
Malaki ang responsibilidad ni Joshua, ngunit handa siya sa mga gawain dahil nagtiwala siya sa Diyos bilang kanyang gabay at katulong. Sinabi rin ng Diyos sa kanya, kay Joshua, na pagnilayan niya ang kanyang mga batas at utos araw at gabi. At kung magiging tapat si Joshua sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos, ay bibigyan siya ng Diyos ng malaking tagumpay. If Joshua will obey the word of God, Joshua will be successful. God will grant him great success. At nais ng Diyos na ang lahat na nagmamahal sa Kanya ay magbasa, mag-aral ng Kanyang mga utos. At ang lahat ng utos ng Diyos ay makikita natin sa Bible. Dahil nakakalimutan natin ang mga bagay, mahalagang ipaalala sa atin ang sinabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat ng bayan kung ano ang katotohanan at malalaman kung paano maging masunurin tulad ni Joshua. Ngayon tayo as believers, today we are called to be strong and courageous. Tayo ay dapat magpakatatag at magpakatapang para sundin kung anuman ang sinasabi ng Diyos. It takes strength and courage. Kailangan ng lakas ng loob para gawin kung ano ang tama kahit na pa sinasabi na iba na ito ay mali. Binigay ng Diyos sa atin ang Bible dahil mahal niya tayo at gusto niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. God loves us and God knows what's best for us. Kaya naman, inutos ng Diyos na tayo ay mag-meditate ng Kanyang salita at ito ay sundin natin throughout the day sa buong araw. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng keeping it in our minds through memorization. And when we do this, we are reminded of the path that we are to take so that we do not stray from it. And that is our lesson for today. Kaya naman kids, yung mga Bible verses or yung mga memory verses na aming sinasabi sa inyo, take it to heart. I-memorize nyo ito dahil ito ay magsisilbing reminder nyo na kung ano ba dapat ang gagawin ninyo o dapat kung ano ang gagawin natin sa buong araw. At yun ay ang sundin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. And that concludes our first lesson for the book of Joshua. And sa next lesson, ipagpapatuloy natin kung ano ang naging journey ni Joshua at syempre ng mga Israelites sa kanilang pagpunta sa land of Canaan. Kaya naman, stay tuned because papunta pa lang tayo sa exciting part. And I hope we can all see you there next week so that we can learn more about God's Word. So that's all for today, kids. Bye! See you next lesson! Thank you, Ate Joanna, for our lesson for today. Now, it's time for our recap. Let's see how much you understood from our lesson. So, try to answer as many questions as you can. Question number 1. How long had Moses led the Israelites in the wilderness? Correct, 40 years. Question number 2. Whom did Moses choose to be his assistant in Deuteronomy chapter 34 verse 9? Correct, it was Joshua. God has been preparing him for leadership for more than 40 years. God encouraged and exhorted Joshua
in his new role of being the leader of the Israelites. Question number 3. What command did God give to Joshua? The answer is to cross the Jordan River and enter the promised land. God told Joshua in verse 2, "Arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them," the children of Israel. Question number 4. What attitude did God tell Joshua he should have to be successful? It was to be strong and courageous. This was mentioned 3 times in our passage. God was telling Joshua to trust in him. And for our 5th question, what did God tell Joshua to do to be successful? God told Joshua to obey the law, talk about the law, and meditate on or think about the law. God wants every one of us to read, obey, and study our Bibles so that we can remember what He has told us through His Word. And for our last question, question 6. Who was going to be with Joshua wherever he went? Correct. God. He is the same God that is with us wherever we go, in whatever we do. And if God is with us, there is no need to be afraid. I hope that you got all 6 questions correct. Now, we will have our memory verse. Our memory verse is Joshua 1:9. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. Again, Joshua 1:9. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. Now, you recite the verse and I'll do the actions. Joshua 1:9. Joshua 1:9. Good job, everyone! Hi kids! Did you miss me? I am Atidin, and today I will be with you for our crafts. Our crafts for today is very easy and quick to make. So, watch this short video for you to create your own craft. We will be doing a craft that we will be reminded of Joshua. How he was told to be strong and be very courageous because God is always with him. These are the only materials that we will be needing for this craft. We need some scissors, marker, glue, pencil, and a bond paper. The first thing we need to do is to draw an arm and a banner that has God's name on it. Thanks to our pencil and marker, we have created this masterpiece. Now for the next step, we will be needing our scissors. Carefully cut out and neatly cut out this masterpiece, and then design or paste it in the way I did it in the video.
pasting this like this, we will be folding the word God, just like shown in the video. And our arm will look like this. And we're done with our crafts. Remember that whenever you see this craft, you will be reminded that our lesson is about God choosing Joshua. And Joshua was told that he should be strong and be courageous because God is with him wherever he goes. Bye kids! Till our next craft time! Thank you, Ate Nadine, for our crafts. And thank you for being with us for another episode of Kids Life. But before we go, let's end with a prayer. Let's close our eyes and bow our heads. Lord God, thank you for another day of your mercy and grace toward us. Thank you that we have met again together with our teachers and these kids here at Kids Life. Thank you for our lesson that you instructed Joshua to go to the promised land. And thank you that your promises are true and you will fulfill them in your time. And thank you that we can trust in you. So help us to always trust and obey you. In Jesus' name we pray. Amen.